Praise the Lord with our hearts. Isang magpapalang araw po mga kapatid, at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin kukunin, atin po itong kukunin sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica, Kabanata 3, talata 6 hanggang 15. So ito po tungkol sa babala, laban sa katamaran. Sabi po dito, mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinigay namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Hindi kami nakikikain kanino man ng walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Binanggit namin ito dahil nabalitaan naming may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, maigpit naming iniuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Maaaring mayroon sa inyo diyan na hindi susunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayon, tandaan ninyo siya at huwag kayong makisama sa kanya upang siya'y mapahiya. Ngunit huwag naman ninyo siyang ituring na kaaway. Sa halip, pagsabihan ninyo siya bilang kapwa mananampalataya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po yung salita ng ating Diyos. Salamat sa Panginoon. So ang ating pag-aaralan, ito po yung babala ng Panginoon tungkol sa katamaran. Yan. So alam natin na yung katamaran, isa po itong kasalanan. Hindi tayo nilikha ng Diyos para tumunganga na lang, buong mag-araw, buong magdamag. Tayo po nilikha ng Panginoon para tayo ay magpawis, gumawa, di ba? Bilang tayo ay mga mananampalataya ng Panginoon, kahit sa mga hindi man mananampalataya, yung ordinaryong mga tao, o hindi man sila katulad natin na naglilingkod sa Panginoon, mas kung yung mga tao hindi naglilingkod sa Panginoon ay nagtatrabaho, much more dapat yung mga mananampalataya ay much more yung sipag, di ba, sa pagtatrabaho. Kasi bakit? Kasi may utos yung Panginoon, di ba, na tayo ay dapat maging magsumikap, tayo ay magsipag, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. So hindi lang yan sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lang yan sa spiritual na aspeto, kundi sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, di ba? Kasi hindi naman maganda na lahat na lang iaasa natin sa Diyos, di ba? Tayo ng mga Pilipino, di ba? May kasabihan tayo na nasa Diyos yung awa, nasa tao yung gawa, di ba? Hindi pwedeng ganon. Kailangan natin magtrabaho kasi nga yun ang prinsipyo ng Diyos, di ba? So kaya minsan magtataka ka, maraming mga tao na hindi naman ganon ka active sa simbahan, hindi naman ganon ka active sa paglilingkod sa Panginoon. Yung iba nga hindi naman talaga Kristiyano, di ba? Nakatulad natin. Pero makita mo ang ganda ng buhay nila, yung mayaman sila, marami silang mga negosyo. Kahit na hindi sila naglilingkod sa Panginoon, sabi ko nga, iba sa kanila hindi naman Kristiyano, pero bakit gumaganda yung buhay nila? Kasi masipag, di ba? Kasi matipag, hindi tamad, di ba? Kasi minsan yun ang problema minsan, di ba, sa tao. So hindi natin masasabi na, Lord, bakit ako naglilingkod ako sa iyo? Bakit ganito yung buhay ko? Yun ang sabi ng Biblia. Baka minsan tamad tayo, di ba? Itong mga taong to, hindi man to naglilingkod sa Panginoon, hindi man to mananampalataya, pero nagsusumikap sila, nagsisipag sila. Kaya gumaganda yung buhay nila. Kaya hindi natin pwedeng ikumpara,
'Di ba? Kasi minsan kasi ano na tayo, parang umaasa na lang tayo sa Diyos, 'di ba? Yung sabi nga 'di ba? Nasa Diyos yung awa, nasa tao yung gawa. Minsan puro na lang tayo sa awa na lang tayo ng Diyos palaging gano'n. Hindi naman po masama 'yon na tayo ay dumepende sa habag ng Diyos, pero hindi ibig sabihin 'yun na wala tayong gagawin, no? Pero meron tayong kailangang magsumikap kasi nga hindi rin tino-tolerate ng Diyos 'yun, hindi rin maganda 'yon at kasalanan sa harapan ng Diyos 'yon, 'di ba? Kasi nga ito yung sinabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, 'di ba? Napakaliwanag yung sinabi niya, mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinigay namin sa inyo, 'di ba? So pinag-uutos ni San Pablo sa mga mananampalataya sa lugar ng Tesalonica na iwasan, no, sa pangalan ng Panginoon, na layuan ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turong ibinigay namin sa inyo. No, bakit sinasabi ni San Pablo na layuan yung mga taong mananampalatayang tamad? Kasi bakit? Kasi yung katamaran, nakakahawa yan. Kasi minsan kung sino palagi yung kasama mo, minsan nagiging ganun ka rin di ba? Tingnan mo, hindi ka naman chismosa dati, hindi ka naman chismoso, pero dahil yun palagi nakakasama mo, o parang hinahanap-hanap mo na rin, di ba? Hanggang bandang uli, nag-i-enjoy ka na, tapos minsan ikaw na yung nagkukwento, di ba? Kasi minsan kung ano yung kasama mo palagi, nagiging ikaw yun di ba? Nagiging katulad mo na siya, kasi mahahawa ka at mahahawa ka, di ba? Hindi nung pwedeng sabihin, kunyari ikaw mananampalataya, sabihin mo, kahit yung mga barkada ko kahit mga barkada ko, kunyari sinasamahan mo kahit saan sila pumupunta, hindi mo pwedeng sabihin na matatag ka na. Kaya nga sabi ni San Pablo, mag-ingat ang sino man nag-aakalang matatag at baka siya'y mabuwal, no? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng sabihin mo, matagal na ako sa paglilingkod sa Panginoon, preacher na ako, manggagawa na ako ng Diyos, so hindi na ako madadala sa anumang mga temptation. Mga kapatid, hindi po natin masasabi yan. Kaya nga sabi doon, yung mga tamad, layuan mo. Kasi bakit? Baka mahawa ka, no? Imbis nag-iisa lang yung tamad, baka madamay ka pa, dumami pa kayo. Diba? So hindi maganda sa mananampalataya ang tamad. Kaya nga pinaiiwas tayo ni San Pablo doon sa mga tamad at ayaw sumunod sa mga turong ibinigay namin sa inyo, di ba? So may mga taong tamad, kung tamad magtrabaho, aasa na lang, ang gusto na lang. Kaya nga sabi ko sa isang video ko sa Reels, di ba? Sabi ng Panginoon, ang tamad ay huwag pakainin. Pero dito sa mundo, baliktad. Kung sino pa yung tamad, yung pa ang malakas kumain. Di ba? Galit pa. Pag naubusan, galit pa yan. Magwawala pa. Kaya makikita mo yung pinagkaiba ng masipag sa tamad. Yung masipag, kailangan munang magpawis. Pagpawisan bago siya makakain. Pero yung tamad na tao, habang kumakain, no, doon lang siya pinagpapawisan. Hallelujah to the Lord. Yeah? So makikita natin, no, magkaiba talaga So ayaw ng Panginoon na tayo ay mabuhay na nasa katamaran. Kaya minsan, makikita natin doon na layuan, no, lalo yung mga taong ayaw sumunod sa turo na ibinigay ng mga apostol, no, ng mga lingkod ng Diyos. Yan, magandang umaga sa aking kapatid na si Rachel. Yan. So dito mga kapatid, no, layuan mo kasi nakakahawa yun no? Kasi minsan kung sino yung kasama mo, minsan nagiging ganun ka diba? Kasi yung gawin nila, diba? Dati hindi ka naman nagmumura, biglang dalikod palagi kang sumasama doon, bandang huli yung mga reaction mo, diba? Yung mga nagiging malnarism mo. Minsan, kasi siyempre, pagkasama mo palagi mga lingkod ng Diyos, pero palagi lang praise the Lord, kaya hallelujah, yung lalabas sa bibig, no? Pero pag yung kasama mo ay wala na kay Lord, diba? So, iba, imbis na praise the Lord yung masabi mo, nagmumura ka na, diba? So, dito, nakakahawa siya. Kaya nga sabi doon, iwasan mo yung mga taong tamad at yung mga taong ayaw sumunod. Sabi doon, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginagawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama ninyo. Di ba? Hindi kami
nakikain kanino man ng walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man. 'Di ba? Yun ang ano ng yung example na binibigay ng mga apostol. Magandang umaga sa aking gwapong papa. So, mga kapatid, 'di ba? Kasi ito yung gusto nila San Pablo na magbigay sila ng ehemplo, example sa mga mananampalataya sa lugar ng Thessalonica, no? Kunyari tayo, mga ngaral ng salita ng Diyos. Pag dumarating tayo sa mission, 'di ba? Huwag tayo yung parang feeling tayo, boss, 'di ba? Hindi yung parang feeling natin na angat tayo, uy, preacher namin ganito, 'di ba? Na parang pakiramdam natin doon sa mga pinupunta natin na mga mission para mga alipin natin, no? Para mga katulong natin. 'Di ba? Pag sinabing pinapasok ka sa bahay, feel at home, ba talaga namang feel na feel mo home. 'Di ba? Makapag-utos ka na, timplahan niyo ko ng kape, ganito, 'di ba? Hindi ganoon, 'di ba? So kasi hindi magandang ehemplo no? Kaya nga pinakita nila San Pablo na sa kabila, sabi niya doon, ginawa namin ito hindi dahil wala kaming karapitan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. 'Di ba? Nagbigay sila ng ng example, ng ehemplo. Sila mismo nagtrabaho sila, nagsumikap sila, hindi sila naging pabigat, 'di ba? Kasi ganun talaga 'yun 'di ba? Parang sa bayanihan, 'di ba? Sa atin sa Pilipinas, bayanihan. Pag naglipat ka ng bahay mo, lalo pag made in bamboo lang, no? Unless na lang kung semento, hindi pwede. Pero kung magawa sa kahoy, o lalo na sa kawayan, 'di ba? Pag naglipat ka, magkakaroon ng bayanihan sa lugar ng 7 cities doon sa Alimut diyan. Talaga pa yun, uso pa yun, no? Binubuhat yung mga bahay. So yung iba, imbes na magbuhat, yung iba, nakalambitin. So nagiging padagdag sa kabigatan. So hindi po ganoon. Dapat tayong mga mananampalataya, lalo na sa pag-serve natin kay Lord, dapat tayo magtulungan, di ba? Tayo ay magtulungan bawat isa sa atin, kasi kung ang lahat ay gagawa at kikilos, nagiging magaan yung trabaho. 'Di ba? Kasi pag mayroong tamad, bandang huli sasabihin ng isa, ay ako, nagpapagod ako ng papagod, tapos siya nakaupo lang, walang ginagawa, 'di ba? Ang bandang huli, mahahawa yung iba, no? Hindi na rin kikilos, hindi na rin gagalaw kasi sabi niya, ano ba naman 'to, 'di ba? Kaya nga kahit sa Biblia nagtuturo ang Panginoon, ang mga apostol, yung mga ngaral ng Panginoon na sinasabi doon, gawin ninyo ito, no? Para hindi sa tao kayo naglilingkod, hindi niyo to ginagawa sa tao, kung hindi ginagawa niyo sa Diyos. Kasi siyempre, kapag tao lang titignan mo, minsan tatama rin ka talaga, no? Lalo na kapag yung naglilingkod sa Diyos, medyo tatamad-tamad. Magandang gabi. Excuse me po, no? Sister Saralina, yan. Sister Sol, yan, di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, maglingkod kayo na sa Diyos naglilingkod, hindi sa tao. Kasi alam ng mga lingkod ng Diyos, ng mga apostoles, ng mga apostol, na may mga tamad talagang mananampalataya, no? Di ba? May mga believers talaga, may mga mananampalataya talaga na natamad, no? So, kaya nga sabi niya, huwag niyo silang tignan, huwag niyo tignan mo yan, kasi pag yan ang titignan mo, mahahawa ka, no? Tatamarin ka na lang. Kaya tayo nagsisipag, kahit may mga tamad-tamad sa paligid natin, nagsisipag tayo kasi alam natin, ginagawa natin to hindi sa tao, kundi ginagawa natin sa Diyos. 'Di ba? Na alam natin na kung hindi tayo kikilos, hindi tayo magsisipag, hindi natin susundin yung kalooban ng Panginoon, ang Diyos nakikita niya yung mga ginagawa po natin. 'Di ba? At hindi po yung maganda, bad yun, mga kapatid. Kaya ayaw magtrabaho. Sabi niya, nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. No? Sa ibang translation, huwag pa kainin ang tamad. Di ba? Ayun nga sabi ko, kung sino dito sa mundo, baliktad. No? Kung sino pa yung tamad, yun ang grabing pakainin. Di ba? Minsan galit pa, no? Kapag naubusan, diba? Nagwawala pa. So hindi po maganda yun, bad yun. No? Huwag po ganun, mga kapatid. Ayaw magtrabaho, no? Yung ayaw magtrabaho, hindi yung pinapakain. 'Di ba? Kaya nga isa sa mga nagawa kong reels, no, hindi lahat ng tulong ay nakakatulong, 'di ba? So, hindi po ganoon, no? Kasi
yun ang gusto ng Diyos na dapat kung tutulong man tayo, alam natin ito ay makakatulong sa kanila, no? Na sila ay magsumikap upang sa kanilang pagsusumikap maranasan din nila yung pagpapala ng Diyos sa kanila pong buhay. Kaya sabi doon, binanggit namin ito dahil nabalitaan naming may ilan sa inyo ayaw magtrabaho. Sabi ni San Pablo sa mga taga Thessalonica, nabalitaan namin, no? Na may maraming mananampalataya o maraming tao dyan sa lugar nyo na ayaw magtrabaho at walang inatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Hallelujah. Kahit sa kahit sa mga early Christian pa dati, no? Marami pa talagang chismusa, no? Imbes na magtrabaho, no, maglingkod sa Diyos, gagawin yung kalooban ng Panginoon. Ganoon talaga no, yung mga taong walang magawa sa buhay, yung ang ginagawa nila yung makialam sa buhay ng may buhay, di ba? Kasi walang ginagawa Kasi pag busy ka at may ginagawa ka, hindi mo napapansin yung mga tao sa paligid mo, no? Hindi mo nga minsan hindi mo nga minsan napapansin yung mga nangyayari sa paligid mo kasi nga nakapokus ka sa trabaho mo, 'di ba? Pero pag wala kang ginagawa, ang dami mong makikita, ang dami mong mali, ang dami mong makikitang hindi magaganda. So ang tendency, dahil wala ka namang ginagawa, ngawa ka ng ngawa. No, imbes na gumawa ka, ang bunganga mo, yun ang ngawa ng ngawa. Kaya sabi niya, binanggit namin ito dahil nabalitaan namin. Oh, hallelujah. May ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inatupag. Walang inatupag, Tindi, no? Walang inatupag, kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Yan yung mga mananampalataya na masyadong nakikialam sa buhay ng may buhay ng iba. Yan mga tamad yan. Tamaan ng tamaan, pero sa totoo lang yan ang mga tamad. Kasi bakit? Kasi wala nang inatupag kundi yung buhay ng may buhay ng iba. No, yung mga pakalamera, yan, mga itsutswera, yan. Alam mo, kita mo, no? Isan pa sa mga early Christian, di ba, na mga mananampalataya, talagang marami talaga no? Kaya wag mo magtataka, no? Sa panahon man natin ngayon, marami pa rin ganyan, yung masyadong nakikialam sa buhay ng iba, di ba? So, sabi doon, mga kapatid, no, huwag kayong maaring sa inyo diyan. At walang inatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, may naming inuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba, di ba? So, maghanap buhay ng maayos. Ibig sabihin ng maayos, gumagawa ka ng mabuti, di ba? Yung hanap buhay mo mabuti. Kunyari, kung may negosyo ka, di ba? Meron kang sa palengke, no? Yung kiluhan mo na tama yung timbangan mo, di ba? Nagtatrabaho ka ng patas, nagtatrabaho ka ng maayos, di ba? Kahit wala yung boss mo, nagtatrabaho ka. Yung kiluhan mo walang daya, di ba? No, yung manok mo hindi mo ini-injectionan para tumaba. Di ba? Hindi mo din daya. Minsan tingin mo pag bumili ka ng isda, di ba? Pag tingin mo, uy, fresh na fresh. Pero pag dala mo sa bahay mo, ano na pala? Medyo mabaho na, di ba? Hindi na siya fresh. Kasi bakit? Kasi dinaya sa sa ilaw. Minsan yung mga ilaw may daya yan, di ba? May mga ilaw minsan na ginagawa nila, mababalitaan mo minsan yan sa dinadaya nila yung ilaw na yun, kaya pinagbabawal yung ganung klaseng kulay ng kasi sa tingin ng mga tao, kala nila fresh yung isdang binibili nila, yung pala hindi na, di ba? So dapat maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. So ganun mga kapatid, tayo ay dapat kung nagtatrabaho tayo at may ginagawa. Magandang gabi, Sister Rose Abdullah. Yan. Palaging nanonood yan. Nasa my time lang. No? Maaring mayroon sa inyo, no, mga kapatid. Sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. So sa atin bilang ba tayo mananampalataya ng Panginoon, dapat siyempre pag may trabaho tayo, may business tayo, magtrabaho tayo ng patas.
'Di ba? Hindi maganda 'yun na kumikita tayo ng malaki pero nandadaya tayo. Bad 'yun, bad 'yun. Sister Medi, magandang gabi. Yan. So sa pangalan ng Panginoon, no? Kaya sinabi sa pangalan ng Panginoon, no? Parang pinag-uutos, no? Na sa pangalan ng Panginoon hindi maganda na tayo ay nagiging tamad, hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Yan. Verse 13, no? Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. 'Di ba? Huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti. No, kahit pa parang tingin mo yung ginagawa mo mabuti parang parang wala pang bunga. Hintayin mo lang, no? Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Yan. 'Di ba may mga may mga time 'yan. Huwag tayong masyadong magmadali. Lahat ng bagay darating sa tamang panahon, no? Sabi nga ni Lola ni Dora, 'di ba? 'Di ba? Lahat ng bagay may panahon. Huwag tayong magsawa. Parang yan, pagtatanim. Tanim ka lang ng tanim kasi hindi lahat ng tinatanim mo nabubuhay. 'Di ba? Pero meron talaga diyan na talagang mabubuhay at talagang magbubunga. Huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti. Huwag kang magsawa. Yung ibang tao hindi nagsasawang gumawa ng masama, 'di ba? Yung sa'yo mabuti, tuloy-tuloy mo lang. Huwag kang manghinawa. Huwag kang magsawa, gumawa ng mabuti. Kasi alam natin kapag gumawa tayo ng mabuti, may magbuti ring darating sa atin. Kasi lalo tayo mananampalataya ng Panginoon, we know that in all things God works together for good. Yun ang sabi ng Bible eh. Lahat na nangyayari sa atin, sa ikabubuti natin. Maaring mayroon sa inyo diyan na hindi susunod sa sinabi namin sa sulat na ito. Alam nila San Pablo eh. Sa kanilang pagpadala ng sulat na ito, meron talagang taong sa amin sa Iloilo, tig-ati ulo. No? Matigas yung ulo. May mga ganun talaga. No, kahit naman sa Bible, masasabi natin, di ba? Kahit nga sa Panginoon, di ba? Pag narinig niyo ng salita ng Diyos, huwag niyo nang patigasin ang inyong mga puso, katulad ng ginawa niyo sa lugar ng Ilang. Yan, magandang gabi, Brother Cesar de la Cruz. Kamusta na ang iyong BP? Nakakain ka na, brad, yung gamot mo, huwag mong kakalimutan. May talk ka pa sa Sabado. Yan, mayroon po pala tayong basic Christian maturity sa Sabado pong ito. Huwag po tayong mawawala. Ang venue po natin sa Maria Goretti Gym. Doon po tayo mag-start po ng alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Magkita-kita po tayo sa Sabado, mga kapatid. Diba? Maaring mayroon sa inyo diyan na hindi susunod. Alam nila San Pablo na may mga tao talaga na matigas yung ulo. Na kahit sinulatan nila, hindi talaga susunod, 'di ba? Kasi nga tamad, yung sabi ng Bible, 'di ba? Kung magkagayon, tandaan ninyo siya at huwag kayong makisama sa kanya upang siya'y mapahiya, 'di ba? Sabi niya kung may mga tamad at ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon, tandaan niyo 'yan, yung taong 'yan, no? Tandaan niyo at huwag kayong makikisama. Kaya nga sabi ko, kasi kapag palagi mong sinasamahan 'yan, mahahawa ka, di ba? Mahahawa ka eh. Kaya nga, kung gusto mo maging masipag, sumunod ka, yung lagi mong samahan, yung mga masisipag, di ba? Kung gusto mo maging matalino, samahan mo si Brother Cesar, yan, praise the Lord. O yan, Sister Medi, yan, samahan mo para tumalino, di ba? Di ba? Kung mahina ka sa math, yung sinamahan mo rin, mahina rin sa math, pareho yung dalawa, no? Kailangan kung mahina ka sa math, yung sasamahan mo, yung mahusay sa math. Yan, samahan mo yung kapatid ko, yan, si Rachel, yan. Di ba? Ganun yun eh. Ganun po yan, yan, talagang. Kung gusto mo maging masipag, yan, samahan nyo, Sister Medi, masipag po yan. Ganun yan eh. Kasi, kung mahina kasi sa bagay, wag mo sasamahan yung taong mahina rin. O kaya mas mahina pa sa iyo. Yung samahan mo yung taong malalakas, kasi kung saan ka mahina, palalakasin ka nila sa pamamagitan ng pagsama mo. 'Di ba? Kasi nagkakaroon ng transferring spirit 'yan eh, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba kung sa mga pelikula, 'di ba? Yung master mo okay, yung estudyante nagiging okay din. Diba? Kung ano yung ugali, yung gawin ng master niya, nasasalamin sa kanya, nasusunod niya. Diba? Kasi nga, yun ang palaging kasama niya. Kaya sabi doon,
Kung magkagayon, tandaan ninyo siya at huwag kayong makisama sa kanya upang siya ay mapahiya. Di ba? Kasi siya mismo kung taong tamad, kunyari, tamad yung tao, tapos yung trabaho niya ay manira lang ng manira ng kapwa, tapos palagi mong sasamahan, parang ini-encourage mo siya. No? Parang sabi niya, uy, parang marami yatang gusto ng chismis, kaya sunod sa akin, di ba? Minsan may mga ganun tao no? Imbis na, di ba? Parang sa prayer yan, di ba? Pag umahaba na yung prayer ng kapatid natin, ang iba sasabihin, Amen, 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 di ba? Ibig sabihin yun, parang pinapatigil na siya, no? Stop na, tama na, di ba? Pero minsan iba yung ano niya, yung interpretation niya pag amen amen mo. Sabi niya parang nabibless yung mga tao kasi puro nag-amen na. Imbis na naputulin niya na yung prayer niya, mas lalong mahaba kasi nga feeling niya maraming nabibless, di ba? Kaya sabi doon, upang siya mapahiya. Para mayroon niya kung taong tamad yan, tapos naninira, sabi, parang wala na yatang sumasama sa akin. Parang parang ma-realize niya. Yung sinasabi dito mapahiya, hindi naman yung mapahiya na, siyempre sa ating mga Kristiyano, hindi maganda na pinapahiya natin yung isang tao. Ang sinasabi dito is, ma-realize niya sa sarili niya na mali yung ginagawa niya. Na hindi maganda yung maging tamad ka at makialam ka sa buhay ng may mga buhay. Yun ang sabi ng Biblia. Diba? So mapapahiya siya na hindi maganda yun. Kaya sabi doon, ngunit huwag naman ninyo siyang ituring na kaaway, salip pagsabihan ninyo siya bilang kapwa mananampalataya. Diba? Yung mga taong tamad, sabi ni San Pablo, huwag pakainin. Yung mga taong tamad, iwasan natin, huwag kang makikisama doon. Tapos tandaan mo kung sino yung tamad na yun. Kung kita mo ng tamad yun, huwag kang makikisama. Kasi bakit? Kasi kung sama ka ng sama sa taong tamad, ma-identify ka na tamad ka rin. Di ba? Mahahawa ka. Kasi yun ang mo yung kunyari kung sa mga choir, di ba? Pag ang palagi mong ang katabi mo wala sa tono, hindi ikaw rin, mawawala ka rin sa tono, di ba? Akala mo nasa tono ka pero wala rin. Kasi depende kasi yan sa sinasamahan natin Kasi kung sino palaging kasama mo, pagdating ng araw magiging ganun ka rin. Yan, magandang gabi Sister Lou, yan. Brother Angel tsaka Sister Emily, yan. Magkita-kita uli po tayo sa may darating na Sabado. Kaya dito may kita natin, ito po yung babala ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica na hindi maganda yung katamaran, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Kasalanan po yung pagiging tamad. Di ba? Hindi po maganda yung pagiging tamad, mga kapatid. Tayo ay kinalang magsumikap, tayo ay magpursige sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, huwag pakainin ang tamad, di ba? Ano yung prinsipyo kasi ng Diyos yun? Kaya minsan may mga negosyante na kahit hindi man sila Kristiyano, iba nga, hindi kumikilala sa Diyos, pero namumuhay sila sa prinsipyo ng Panginoon na magsumikap ka, maging masipag ka. So dahil sila ay nagsusumikap, gumaganda yung buhay nila. Normal talaga yun. Tayo kasi minsan na mananampalataya, minsan umaasa na lang tayo sa Diyos. So which is hindi maganda. Diba? Tayo tinuturuan ng Diyos na magsumikap, tayo ay magpakasipag, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Iwasan yung mga taong tatamad-tamad at walang ibang ginagawa kundi makialam sa buhay ng may buhay. Kasi bakit? Anong magandang makukuha mo dun? Di ba? Anong magandang makukuha mo sa pakikialam sa buhay ng may buhay? Kasi darating ang time, masyadong mong inasikaso yung buhay ng iba, pero yung buhay mo, hindi mo naasikaso. Di ba? Minsan katulad sa trabaho yan, minsan alam mo yung trabaho ng ibang katrabaho mo, pero yung trabaho mo hindi mo alam, di ba? Hindi po ganoon, hindi po maganda 'yon. Bad 'yun. Kaya ito lamang mga kapatid, kasi nasa work po ako, so naka-break yan. Itong kagandahan sa trabaho ko lalo na pag pinapalinis ako ng isang kwarto, yan, mga ganito. Tapos may aircon pa. Kaya medyo maganda yung natin. Kasi malamig ang panahon, yan. So yun lamang mga kapatid, iwasan natin, una, maging tamad. Kailangan nating sumunod sa mga utos ng Panginoon. Iwasan yung mga taong alam natin na hindi magiging maganda yung magiging dulot sa atin. Kaya alam nila San Pablo na talagang sa paglilingkod meron talagang ayaw kumilos.
Di ba? Kaya nga tama naman yung sabi ni Bishop Bacani, di ba? Pag ang tao ay nakapokus lang sa kanyang ambisyon, darating ang time, yung taong yan ang magiging sakit na ulo ng Diyos. Di ba? Ganun talaga eh. Di ba? Pero ano yun, hindi naman yung sabi ni San Pablo na ano yun natin siya ituturing na kaaway. You know? Kundi paalalahanan natin sila na hindi maganda yon. At ang pinaka the best para maengganyo sila is magbigay tayo ng example. Tayo yung maging ehemplo. Kung tayo mismo tatamad-tamad, paano natin ma-encourage yung mga taong tamad? Di ba? So tayo magkaya sabi ni San Pablo, no, na pinakita nila, na kasama pa nila yung mga mananampalataya sa Thessalonica na sila ay nagsumikap, di ba? Upang hindi ibig sabihin na wala silang karapatan sa tulong ng mga mananampalataya sa Thessalonica, kundi ang gusto niya San Pablo ay sila ay magbigay ng mabuting halimbawa. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala po sa ating lahat at tayo po ay i-prepare na rin po natin ang ating mga sarili sa darating po na character formation sa araw pong ito, 7:30 po, at samahan po natin ang ating IDP na si Brother Albert Magno sa ating pong character formation. So yun lamang mga kapatid, and God bless po sa ating lahat. Praise God. Hallelujah.